Hello guys, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is meron tayong tutorial patungkol sa X generator script natin. So ito guys is available na siya, yung ating X generator. Kasi meron tayong meron nag-PM sa akin kung kailan ba daw i-release ito. So itong ating X generator script is supported siya. Pwede kang mag-generate ng 1.5, PPPoE, and other na mga script dito. Pero, may packaging ito guys. So, ang first package natin guys is, ang ma-unlock niya lang is itong 1.5 generator natin. Sa second package naman guys is yung ating PPPoE kasali na sa 1.5 pati PPPoE. Kung mapapansin nyo is ito yung access natin. So, dito sa full package natin or third na package natin is kasali na ito guys. So, lahat ng script na to is kasali na. So, dito ang itatackle lang natin is yung sa 1.5 generator. So, sa kanan natin ito guys kasi mahaba pag tinakal natin ito. Kasi yung sa 1.5 guys is iisa-isahin ko kung paano ba ito gamitin guys. So, napakadali lang ito guys. Pwede kang magpalit-palit ng IP, pwede kang magpalit ng mga name na gusto mo. So, simulan na natin guys. 1.5 muna tayo guys. So, sa 1.5 guys, kailangan natin, syempre, ang first step natin, kailangan natin ng bin file at saka yung drivers. So, kung bago ka lang guys, nag-avail dito, may password dito guys. So, pag nag-avail ka guys, ibibigay ko yung password nyo dito. So, yan. One time access lang ito guys. Kumbaga, pag na-unlock nyo, masisave na yan. So, hindi na kayo mag-unlock ulit. So, dito guys, syempre may 4.4 hanggang 3.3 bin file natin. Then, ito yung drivers. So, i-download nyo muna yan guys at i-extract nyo. Yan yung first step natin. Syempre, kailangan natin. So, sa akin guys, di ko na yan i-download at kasi meron na ako na-download na file. So, puntaan ko lang yung file natin guys. So, ito. So, ito na siya guys, yung release. Na-extract na rin siya at saka yung drivers. Ngayon guys, kung bago ka pa lang at wala ka pang drivers, so first is install muna nyo muna ito guys. So, bago kayo mag-install guys, dapat pala is yung inyong Windows Defender guys is naka-off. Yan, kasi kinakain yan ng antivirus guys. So, yan. So, naka-off na yung ating Windows Defender. So, i-click nyo lang itong setup exe tapos install nyo. So, naka-install na ako guys. Okay na yan. Then, sunod guys, punta na tayo dito sa release bin file. So, marami na akong tutorial dito kung paano mag-flash ng ating Node MCU. So, ito yung 5 flasher natin. Yan. Yan, open ko lang guys. Tapos, ito yung bubungad sa atin. Dito guys, sa serial port, meron kayong makikitang COM port. Ngayon, kung wala kayong makita dito guys, kailangan yung mag-install ng drivers. Kung wala kayong makikita dito guys. Then, dito natin i-browse yung ating bin file. So, piliin ko lang yung Confor kasi yan yung Node MCU ko guys, nakasaksak na rin. Then, Node MCU firmware, yan. Wireless tayo guys, sa wireless. So, sa wireless guys, dapat tignan nyo guys, i-check nyo wireless kasi minsan, ang napa-flash nyo is LAN-based. So, nagtataka kayo bakit walang Wi-Fi setup na lumalabas dito sa Wi-Fi natin. So, yung pala, LAN-based pala yung napa-flash nyo. Yan. So, bin file muna, bin 1 tayo. Yan. Na-browse ko na. Then, dito guys, ang gagalawin nyo lang is yung erase flash. I-yes nyo lang. Then, flash tayo guys. Yan. So, dito kailangan natin ng MAC address. So, mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit kailangan natin ng MAC address. Kasi ilalagay natin yan sa ating new script or sa ating generator script.
Yan. So wait lang natin yan guys hanggang matapos yung ating pagpa-flash. So napakadali lang ito guys. Pwede kayong mag-explore or pwede niyong palit-palitan yung mga IP address niyo guys. Kung anong gusto niyong IP address. Or yung mga bridge name, pwede niyong palit-palitan. Yan. So okay na, successfully. Sunod natin guys is yung Binto. So browse natin, Binto. Then dito guys, yung erase plus natin is no. Tapos dito sa offset address, palitan lang natin yung 0 ng 2. Yan. Tapos flash tayo ulit guys. Yan. So, yan. Wait lang natin yan guys. So, yan guys. Okay na. Tapos na. So, dito guys, huwag nyong i-exit ito kasi kailangan natin itong MAC address ng ating Node MCU. Yan. So, ang gagawin nyo lang, i-reset nyo lang yung inyong Node MCU guys. So, i-reset ko lang yung aking Node MCU. Yan. So, ito, minimize ko lang to kasi kailangan natin ito. So, minimize lang natin yan. Then, pag na-reset nyo guys, may lalabas dyan na 1Pi setup dito. Yan. Pag walang lumabas dito guys, ibig sabihin mali yung pag-flash nyo guys. Or yung LAN base yung na-flash nyo. Kaya, tingnan nyo mabuti guys. So, yan. Meron na tayong 1Pi setup. So, wag muna natin yung gagalawin guys. Steady lang yan. So, close ko na ito kasi naka-flash na tayo. Ang next step na gagawin natin, punta na tayo sa ating generator script. So, back lang tayo. Punta tayo dito sa 1Pi script generator. Yan. So, dito, may makikita kayong router OS, router type, so hex. Yan. Tapos yung bridge name. Ito yung sabi ko na pwede nyo palit-palitan. Yung bridge hotspot natin. Yung IP, pwede nyo yan. Yung IP full range. Yung DHCP server natin. So, dapat kung halimbawa nagpalit kayo dito ng 11, so lahat ng 10 dito guys, is palitan nyo ng 11. Yan. So, dapat same. Kasi halimbawa kung mali yung bridge IP mo tapos yung IP full range mo mali hindi tugma dito. So magi-error yung script, guys. So yan. So tandaan niyo lang, guys. So dito since na wireless setup yung aking gagamitin at half-light yung aking Microtech, guys. So kung mapapansin niyo, RB941 half-light yan. So i-enable natin or i-check natin yung wireless Wi-Fi. Kasi diyan ko connect yung Node MCU. Siyempre, enable natin yung wireless natin. So, ang SSID niya guys is Peace Wi-Fi. So, makikita niyo yan mamaya guys. So, yan. Okay na siya. Tapos dito sa login by, kayo na bahala. Pero lahat yan dapat naka-check maliban sa trial. Kung gusto niyo mag-trial guys, i-check niyo lang yan. So, okay na? Yan. So, since na okay na, meron tayong makikitang Node MCU MAC address dito. So, yan. Di ba, nag-flash tayo, guys? So, kailangan natin yan. So, i-copy lang natin to. Tapos, i-paste natin dito. Kasi kailangan natin yan, yung MAC address dito, guys. Yan kasi yung MAC address ng ating Node MCU. So, delete ko lang ito. I-paste ko yung bago. Yan. So, ito na siya. So, wala na akong gagalawin. Default lang yan. Non-hex tayo. Tapos, yung Ether 4, guys, hindi ko git check. So, open port kasi yan. So, ganun lang yan. Ether 5, wala tayong Ether 5 kasi half-light yung gamit natin. Then, generate natin, guys. Yan. So, generate na natin. Pag generate natin, pwede kayong mag-copy. Tapos, i-paste nyo dito sa new terminal. Dito. Pero ako, guys, hindi ko gagawin yon. Ang gusto ko is yung mag-i-import ako, guys. So, lagyan ko lang ng password yung ating Microtech. So, yan. So, walang config ito, guys, ha. Ngayon, guys, is kailangan natin i-download kasi mag-i-import ako ng file. So, i-download ko lang yung script. Yan. I-save natin. Hanapin natin yung dito na natin i-save. Yan. Op. Paano ba? Dito. Tapos, save. Yan. Yun. Naka-save na. Punta na tayo dito sa ating file. So, dito ko sinave. Ito na siya. So, i-copy ko lang yan, guys. Copy.
Punta tayo sa new terminal. I-paste natin, guys. Yan. Same procedure pa rin, guys, sa ginagawa natin. Highlight natin, tapos copy, then terminal. Press N sa keyboard, guys. Yan. Then, import, file, equal. Tapos, yung kinapi natin dito, guys. Ito. Copy. Tapos, i-paste natin dito. Tapos, enter natin, guys. Yan. So, wait lang natin yan hanggang matapos, guys. Yung pag-import natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, guys, executed na yung ating script. So, goods na siya. So, kailangan na natin i-delete ito. Yung sa file list natin. So, delete natin. Then, kung mapapansin nyo, may config na siya, di ba? Yan. Naka-config na siya. So, next step natin, guys, kailangan natin mag-download ng portal. So, dito, guys, i-back ko lang ito, guys. Back. Tapos, hanapin nyo yung OnePipe download online. So, dito may tatlo tayo. Ito yung default portal ng OnePipe, yung black. Tapos, ito yung gagamitin ko, yung OnePipe Clean Portal. So, i-download lang natin yan, guys. Tapos, i-save ko rin dito. So, ito na siya. Save. So, yun. So, hanapin natin. Ito na siya, guys. Ngayon, guys, i-extract natin. Extract. Yan. So, ito na siya. I-copy lang natin yung hotspot file. So, copy ko lang yan. Copy. Punta tayo dito sa Winbox, sa files. Delete natin ito, guys. Tapos, i-paste natin, guys. Yan. So, yan. I-paste na yung ating portal. So, goods na. So, next step natin, guys, pag nalagay nyo na yung portal, naka-execute na kayo, punta tayo dito sa IP, DHCP server, may makikita kayong ganito, naka-waiting. Yan. So, ito yung MAC address ng ating Node MCU. So, ang gagawin natin dyan, guys, halimbawa kung kayo ay LAN-based, so automatic dito is magta-type na kayo ng 10.0.0.5. Yan. Pag nakita nyo nag-bound yung status dito. Pero pag ganyang waiting, sa LAN-based ito, guys, hindi niyo ma-open. Yan. So, since na wireless based tayo, guys, Wi-Fi yung gagawin natin. Punta tayo dito sa Wi-Fi. Click na natin itong OnePi setup. Yan. Connect tayo dyan. Tapos magre-redirect siya. Then, type natin 172.172.217.28.1. So, nagre-redirect na siya. So, admin lang, guys. Yan. Okay, guys. Pasok tayo. Punta tayo dito sa system configuration. Dito, vendor name. Kayo na bahala dyan. So, Wi-Fi SSID. Hanapin natin yung piece Wi-Fi. Kasi yan yung piece Wi-Fi kanina pag-generate natin. Ito yung SSID natin, guys, sa piece Wi-Fi. Tapos, DHCP lang tayo, guys. Then, dito sa Microtech IP, 10.0.0.1. Then, yung PisoNet natin, guys, username Microtech, sa akin is admin. Then, ang password ko is 1. Yan. So, yung 1 na yan, guys, dito yan, guys, ha. Ito yan siya. Ito yung username, ito yung password. Kung mapapansin nyo dito, username, password. Yan. Then, baba tayo. Kayo na bahala dyan sa iba, guys. I-explore nyo lang kung anong gagawin nyo dyan. Basa-basahin nyo lang, guys. Yan. Yung coin slot abuse natin, gawin ko lang 10. Then, baba na ako, guys. Then, generate. Then, dito sa auto restart, gawin ko lang 5. Yan. Then, save. Yan. Pag okay na, na-save na, punta na tayo dito, guys, sa ating Microtech. Yan. Tapos, dito, guys, wait natin mag-bound yung status dito. Yan. Mapapansin nyo, guys, nag-bound na siya. Pag nag-bound na yan, ibig sabihin goods na yung ating script. So, ang gagawin nyo dito, guys, punta lang kayo or connect kayo dito sa piso Wi-Fi. Yan, connect tayo. Then, magre-redirect yan, guys. Yan. Kung mapapansin nyo, ito yung ating portal. So, pwede nyo nang
pasukin yung inyong IP or yung admin console. So 10.0.0.5/admin. Yan. Pwede niyo nang pasukin yan since na nag-bound na siya dito. Yan. Kung mapapansin nyo, nakapasok tayo, admin, kasi hindi natin pinalitan yung username at password. Check natin kung naka-online. So, online yung status. Ibig sabihin guys, pag online na yung status dyan, pwede na natin pwede na tayong mag-insert coin. So, yan. So, Wi-Fi rates, good siya. Then, member, good. Yung Watch TV, hindi pa tayo pwede kasi offline pa tayo. So, insert coin guys. Yan. So, inaan ko lang. So, insert coin. Maglalagay ako ng barya guys ha. Para makita niya. So, yan. Done. So, yan. May oras na tayo guys. Connected na tayo. Yan. So, yan. Kung mapapansin nyo guys, expire not available. So, may kulang pa kasi tayo guys. Kaya ganyan. So, ang kulang natin is wala tayong user login at user logout. So, ang gagawin natin, balik tayo dito sa portal. Then, our X-generator script natin. Punta tayo dito sa on login. So, yan. Click natin ito, on login. So, may makikita kayong hotspot directory, Telegram. Kung gusto nyo mag-enable ng Telegram. Tapos yung random MAC, enable. Yan. So, kayo na bahala dito, guys. So, punta tayo dito ulit sa Microtech, IP, firewall. Tapos, hanapin nyo, guys, yung user profile. Yan. Click nyo yung default. So, kung mapapansin nyo, wala tayong on login, on logout. Di ba? So, ang gagawin nyo, guys, dito sa HTML directory, kung mapapansin nyo, may flash at saka hotspot. So, ano ba ito? So, yan, guys, is kung saan nakalagay yung ating portal. So, kung mapapansin nyo dito, guys, sa ating hotspot dito, may makikita kayong directory dyan. HTML directory. So, yan. So, kung nakasulat dito is plus hotspot, so, ang gagamitin nyo, guys, is plus hotspot. Pero yung sa atin is hotspot. Yung directory natin. So, ang gagawin natin dito, hotspot. So, yan. Wala na akong gagalawin dito. Enable ko lang itong dalawa. Then, generate. Yan. Pag nag-generate, guys, pwede nyo i-download or pwede kayong mag-copy. So, sa akin, ika-copy ko lang para mabilis. Then, punta tayo dito. Hanapin natin user profile, default. I-paste natin yung script. Yan. So, meron na tayong on login script. Ngayon, guys, is yung on logout. So, sa on logout, guys, balik tayo dito. Back tayo. May makikita kayong 1Pi on logout. Click natin yan. Then, yung HTML directory natin, hotspot pa rin. Then, generate. Then, i-copy natin ulit. Tapos, i-paste natin dito sa on logout. Ngayon. Tapos, apply. Okay. So, ibig sabihin, meron na tayong on login, on logout. So, next step na gagawin natin, guys, since na meron na tayo, kompleto na tayo, yan, kompleto na tayo, is yung ating Huanpai NTP script. So, click natin ito. Kailangan natin yan, guys, para sa time ng ating Microtech. So, pag router OS 6 natin, version router 6 tayo, tulad nito, so, yan yung i-generate niya. Pero kung router 7 kayo, guys, ito yung i-generate niya. So, since na router 6 tayo, ito yung i-generate ko. Generate. Then, pwede nang i-copy. Punta tayo sa new terminal. Tapos, i-paste natin yung kinopy natin, guys. Yan. So, okay na yan. Close natin. So, meron na tayong NTP. Sunod na gagawin natin, guys, is yung promo rates. Yan. Pwede kayong mag-edit ng promo rates dito. So, paano ba to ginagawa, guys? So, dito, halimbawa, 1 peso natin is 10 minutes.
So, halimbawa gusto natin is 15 minutes. Yan. Type nyo lang dito 15 minutes. Tapos dito is, halimbawa, pagpalagay natin is 60 minutes yung validity, yung expiration. Yan. So, dito, kung may user profile kayo guys, is user profile. Pero kung wala, default lang is di-default nyo lang. So, dito guys, ito lang yung gagawin natin para mabilis yung video natin. Yan. So, tandaan nyo lang ito guys. Tapos, generate natin. Tapos, download script. Yan. So, i-paste ko lang dito guys. Yan. Okay na? Then, punta tayo ngayon dito sa ating OnePy admin. Dito. Yan. So, login tayo ulit. Admin. Yan. So, punta tayo dito sa promo rates. Yan. So, kung mapapansin nyo dito guys is hindi napalitan yung ating ginawa. Dito sa OnePy script natin is nag 15 minutes tayo at saka 60 yung validity. So, ang gagawin nyo dyan guys, punta kayo dito sa baba, may makikita kayong restore. So, i-click nyo ito guys, restore. Tapos, hanapin nyo yung file na dinownload nyo kanina. So, ito, yung OnePy rates. So, i-click nyo yan, open. Tapos, yan, successfully. So, mapapansin nyo dito guys, napalitan na. Diba? Tapos, wag nyo kalimutang i-save. Yan. Pag na-save siya guys, reload natin yung portal. Automatic yung Wi-Fi rates natin dito is magiging 15 minutes. Then 1 hour yung validity. Yan. Gets na siya guys. So, tingin ko, si-separate video na lang natin itong VLAN script natin. At saka itong portal .js generator natin. So, sa next video natin, ito yung tatagal natin kasi medyo mabilis lang din dito guys. Yung VLAN script generator at saka yung ito, yung portal or config.js natin. Kasi sa mga auto-select ito guys kung gusto niyo ng auto-select, pwede ito. Yan. Kung mga bendo na may kasi marami yung bendo. Kailangan ito. Yan VLAN auto-select. Tapos, enable lang natin ito. Yan. Tapos, generate natin. Then, dito sa VLAN script natin. Yan. Kailangan din natin ito, guys. Kung gusto nyo ng mga multi-bendo. So, yun lang muna yung ituturo ko. Yung OnePy script, on login, on logout, promo rates, NTP. Ito, yung firmware natin. Tapos, yung portal natin, available na. Then, ito pala guys, yung guide natin guys sa wiring sa mga new na gumagawa. Ito yung diagram guys. Pili lang kayo, halimbawa ESP32 yung gamit yung Node MCU, tapos LAN base, ito yung wiring diagram. Sa wireless, ito. Ngayon guys, yung ESP8266, ito yung diagram ng wireless. Ito naman yung sa LAN base. Yan. Kung gusto niyo mag-DIY. Pero kung may mga custom board kayo guys, is no need na ito guys. Yan. So, tingin ko guys hanggang dito na lang. Habang-abang lang dito sa ating 1.5 VLAN script. At saka dito sa portal config.js. At saka dito sa ating Microtech PPPoE generator. So, abang-abang lang kayo dito guys. So, yan. So, tingin ko guys hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat guys sa patuloy na sumusuporta sa atin. At yun nga, peace.